Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa ikadalawang mga Kronika, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang sinasabi. Pagkatapos ng ikadalawamput taong pagpapatayo ni Solomon ng templo ng Panginoon at ang kanyang palasyo, muli na pinatayo mga bayan ay binigay sa kanya ni Hiram at pinatirhan ng mga Israelita. Ito rin po ang pinahong nilusob ni Solomon at inagaw ang Hamat Suba. Yun lang po, salamat po rin ang Panginoon. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ng ikalawang mga kronika, Kabanata 8, talata 4 hanggang 6. Itinayo niya ang lungsod ng palmerang nasa disyerto at ang mga lungsod imbakan na itinayo niya sa Hamat. Pinaligiran niya ng pader ang mga lungsod ng Beth-horong itaas at Beth-horong ibaba. Nilagyan din niya ang mga ito ng mga pintuang may panghalang. Ganyan din ang ginawa niya sa Baalat at sa kanyang mga lungsod imbakan at mga lungsod himpilan ng kanyang mga karwahe at ng kanyang mga ngabayo. Ipinagawa ni Solomon ang bawat magustuhan niyang ipagawa sa Jerusalem, sa Lebanon at sa lahat ng sako ng kanyang kaharian. Ito po ang salita mula sa ating lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang Kronika, chapter 8, verses 7 to 8. May mga tao pang naiwan sa Israel na hindi mga Israelita. Sila ang mga lahi ng Heteo, Amoreo, Perezeo, Heveo at mga Jebuseo na hindi nalipol ng mga Israelita. Ginawa silang alipin ni Solomon at sa pilitang pinagtrabaho at nanatili silang alipin hanggang ngayon. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang Kronika, chapter 8, verse 9 to 10. Ngunit hindi ginawang alipin ni Solomon ang sinumang Israelita. Sa halip, ginawa niya itong kanyang mga sundalo, mga kapitan ng kanyang mga sundalo at mga commander ng kanyang mga ngarwahe at mga ngabayo. Ang 250 sa kanila'y ginawa ni Solomon na mga opisyal na namamahala ng mga gumagawa sa kanyang mga proyekto. Amen. God bless po. Magandang hapon po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Kronika 2, chapter 8, verse 11 to 12. Nang matapos na ang palasyo na ipinagawa ni Solomon para sa kanyang asawa na anak ng Paraon, inilipat niya ang kanyang asawa roon mula sa lungsod ni David. Sapagkat sinabi niya, hindi pwedeng tumira ang asawa ko sa palasyo ni Haring David, dahil banal ang lugar na iyon, dahil naroon dati ang kahon ng Panginoon. Pagkatapos naghandog si Solomon ng mga handog na sinunog para sa Panginoon sa altar sa kanyang ipinatayo sa harapan ng balkonahe ng templo. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Kronika chapter 8 verse 13 to 15. Tinupad niya ang utos ni Moises na maghandog ayon sa nararapat na ihandog araw-araw at sa panahon ng araw ng pamamahinga, pista ng pagsisimula ng buwan at ng 3 pista na ipinagdiriwang taon-taon, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng pag-aani at pista ng pagtatayo ng kubol. At ayon sa tuntunin ng ama niyang si David, pinagbukod-bukod niya ang mga pari at mga Levita para sa kaniyang mga gawain. Ang mga Levita ang nangunguna sa mga tao sa pagpuri sa Diyos at sila ang tumutulong sa mga pari sa kanilang gawain sa templo araw-araw. Ibinukod din niya ang mga gwardiya ng bawat pintuan ng templo dahil ito ang utos ni David na lingkod ng Diyos. Sinunod ni
ni Solomon ang lahat ng utos ni Haring David tungkol sa mga pari at mga Levita at sa mga bodega. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. So, purihin po ang Panginoon at tayo po muli ngayon ay narito na sa 2 Chronicles, no? Chapter 8. At ang ating pong babasahin ay mula po sa 16 hanggang 18, no? Sabi po dito, natapos ang lahat na pinagawa ni Solomon sa templo mula sa paglalagay ng mga pundasyon nito hanggang sa matapos ito. Pagkatapos pumunta si Solomon sa Isyon, Giber at Ilat sa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom. Pinadalan siya ng Hiram ng mga barko na pinamamalaan ng sarili niyang mga opisyal na mahuhusay na mandargat. Naglakbay sila kasama ng mga tauhan ni Solomon papuntang Upir. At sa pagbabalik nila, may dala silang 16 na toneladang ginto at dinala nito kay Haring Solomon. So dito po natin makikita, no, yung provision ni Solomon na galing sa Panginoon. Na kahit yung lugar na nasagana, no, nasagana sa mga ginto, ito ay pinagkalooban si Solomon, no, na marating ito ng kanyang mga tauhan upang makakuha doon ng mga ginto na kung saan itong sinasabi na Upir, kapag ito ay sinals natin ay kasama po dito yung iniisip nila na ito ay Pilipinas, no? Pero ang mahalaga po dito, ang Upir ay isa po siyang mayamang lugar na kung saan sagana sa mga ginto, sagana sa mga mamahaling mga bagay na naroon, na kung saan ito ay makikita natin yung divine provision ng Panginoon na kahit ito ay hindi kilalang bansa sa ni Solomon during the time ni Solomon, pero narating po ito ng mga tauhan ni Solomon kasama ng mga tauhan ni Hiram, no, na naglakbay yung kanilang mga barko papunta roon. So dito po isang provision po ito ng Panginoon na kahit yung mga malalayong mga kayamanan, kapag ipinagkaloob ito ng Panginoon ay maging ganap na sa iyo ito, no? Kung titingnan po natin, 16 na toneladang ginto at dinala ito kay Haring Solomon. So purihin po ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ang nagpo-provide ng mga kayamanan na kung kaya't kung ano meron sa atin, ito po ay galing sa Panginoon. Kung kaya't marapat lamang na magbalik tayo ng mataas na papuri sa Panginoon. So muli po, God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang mapapurihan.